Out of nowhere sa kalagitnaan ng ating pagbablog ay may nag-message sa atin from other foreign country. So pagka-open ko nga sa message niya ay ito ang sinabi. Hi Patrick, I'm Canadian and will be in Anda late April. I saw your publicity and visited your Facebook. Could you arrange a day tour? Hindi ko na nga pinalagpas ang pagkakataon na ito at inaccept ko na ang offer niya. Hindi ko na nga pinalagpas ang pagkakataon na ito at inaccept ko na ang offer niya. Actually, first time ko tong gagawin sa buong buhay ko. At dahil nga mahilig tayo sa adventure, tara, samahan nyo ako sa aking 4 days adventure with a foreign tourist. So ayun na nga, first day. Ito rin yung unang araw na magkikita kami. At sa mga oras na ito ay susunduin ko na dito si Ma'am Michelle. Si Michelle pala ay taga Canada at mag-isa lang siya nag-travel dito sa Pilipinas. At dahil nga unexpected ang mga pangyayaring ito ay kinabahan ako at may halong excitement. Kasi syempre, first time nating maging travel guide sa isang foreign tourist. Dahil nga foreigner, alam nyo na, English yung gagamitin nating lingwahe. Yata, JNR na yan. Kare? Sige, lamat ha. So nung papasok na sana ako ng JNR Residence ay napagtanto ko na baka ayaw niyang masama sa video. Dahil nga nakalimutan kong sabihin sa kanya na i-vlog ko sana ito. Kaya nagdesisyon akong mag-off cam muna. Buntag. Hindi ba nan? So pagkadating nga namin ay nag-usap na sila sa reception at in-explain ang mga activities na gagawin. Let's go. Pagkatapos kaming mabigyan ng receipt ay agad kami naglakad papunta sa dulo ng aming dinadaanan. Isaw natin sila, no? At dito nga ay masusubukan na naman ang ating pag-i-English. We're gonna wait for the next boat. We're gonna wait. Yeah. Just sit there, siya. Gusto ko sana siyang paupuin. Ayaw rin naman niyang umupo. Siguro excited yan ba? I think that boat is ours. One. Hindi siya nagre-respond sa aking sinasabi. Napaisip tuloy ako. Tama ba yung English ko? I forgot to charge. I have a power bank here. Okay. Yep. Buti na lang talaga at Boy Scout tayo, laging handa. Oops, teka lang, wait lang. Hindi ko pa pala nasabi sa inyo na ang pupuntahan pala namin ay isang isla ng lamanok ng Anda, Bohol. Which is isa rin to sa mga sikat na tourist spot dahil sa mga maraming historic caves na tinitirhan sa mga sinaunang taong nandito. At dahil sa sobrang interesting ng lugar sa dami ng history na nangyari dito, kadalasan talaga ay mga foreign tourist ang mga pumupunta. Pagkadating ng aming bangka ay agad na rin kaming sumakay para makapunta na sa kabilang isla. Here. In the middle. Dito nga ay nabagkamalan akong partner ko si Michelle. Di. Pwede na po. Nagkakabiruan pa nga kami na hindi alam ng isa. Ngumiti na lang siya at para bang nakisabay sa aming trip. Mga saktong 10:40 na nang makarating kami sa kabilang isla at sumabay na kami sa mga naunang turista. Actually ako lang pala ang isang Pinoy na nandito dahil ang mga kasabayan namin ay mga foreign tourist din. At ang itinerary pala namin ay libutin ang lahat ng cave ng isla. Ang bawat cave kasi sa isla na ito ay may background history. First time ko rin ma-experience to kahit ako'y lokal na taga rito.
Pagkatapos nga namin sa unang kuweba ay nag-proceed na kami sa pangalawa. So this place, yeah, this place is composed of two timber, and this place is a bat cave, and at the back is that ice cave. So, do you know the poop of the bat called guano? One. So before the people collect the guano, and we make it a fertilizer. Because there was a woman living there. So, because she's scared or from the people, because some the people want to kill here. Pagkatapos namin sa pangalawang kuweba ay nag-proceed na kami sa pangatlo. At habang naglalakad nga kami ay may nakita silang isang bayawak. Yeah. Okay. Yep. Le truc. Parehas kasi French yung language nila, kaya sila na rin ang nagkakaintindihan. At yun, pagkatapos nga naming mapuntahan ang lahat ng cave, ay in-invite ako ni Michelle sa resort kung saan siya nag-check-in para... Whoops! Abangan nyo ang ating susunod na episode sa ating Day 2 adventure.